guys, MIUI 125. So ang motor na to ay pag start niya hindi na namamatay yung electric starter kahit i-off to. So ang ginawa ko kanina, tinanggal ko tong starter relay para mamatay yung palagi siyang naka-start kahit naka-off yung susi. So ngayon subukan natin kasi kinabit ko na to. Siguro lobat na yung battery, hindi naman siya gumana mag-start. Subukan natin yung starter. Baka naglobat na kaya hindi na gumana. So yan. Okay naman siya, hindi na siya nagti-trigger. So kanina yung electric starter niya palagi siyang naka-trigger, palagi siyang naka-starter, electric starter. Off natin. So yan, nawala na siya. Subukan muna natin i-kickstarter at para mag-charge yung battery niya. Kickstarter muna. Padarin natin. On. Tapos kick. Yan, hayaan mo natin mag-andar para mag-charge yung battery. Guys, check natin yung charging. Balik hindi na pasahan. Pasahan na gamit din niya. Ayan, 9.91 volts. Alam mo rin pasahan mo din pag sugi na masulog. Check natin lahat kung Babira na matay mo. Bakit yung diliwan? Paano po na? Paano bagay? ano yung so yung state of health niya 34%, state of charging 0%. So 9.88 volts, 35 amperes, resistance 79, mataas 79.05. So subukan natin i-kick start para matingnan natin yung output ng charging. Start engine. Charging test. Charging low. So ayan guys, charging low siya, 13.19 dapat 14 point something. So kaya siguro nagloko yung starter relay niya dahil dun sa regulator nagka problema. So yun yung iti-check natin guys. So ayan guys, inulit ko siya pag test. So lumabas na naman charging normal. So
Yung output ng charging is 13.40. So yan. Kasi inulit ko siya pag-test. In-RPM ko siya ng maayos. So yan ang lumabas sa kanya. Pero ito-test pa rin natin yung regulator niya. Kasi yun nga, nagloko to. Nagtitrigger yung starter motor kahit naka-off yung ignition switch. Pero guys, kadalasan ng motor na to, yung charging niya is umaabot ng 14 point something. Pero ito siya, 13.40. So kaya iti-test natin yung regulator. Tatanggalin ko yung regulator at iti-test ko. Guys, sa mga MIUI 125, dito siya nakalagay yung regulator. Diyan sa front. Dito siya. Tatanggalin yung headlight. Dito siya nakakabit sa bracket na to. Ito yung socket niya. So guys, ayan na siya. Natanggal ko na. Yan. Ayan. I-test natin to sa pamamagitan nito multimeter test yan. Sit natin sa diode. So ayan, dito siya sa parang horseshoe. Tapos sit natin sa dito diode. So ayan, naka-diode symbol. Sit natin sa diode. Tapos i-test na natin. So sa Yamaha MIUI 125, nandito yung positive, ito yung negative or yung ground, tapos ito yung charging na dalawa. So ulitin ko, itong dalawa na to, ito yung nagbibigay ng charge. White color siya, na galing, white color yung wires niya galing sa stator, ang dalawa. So naka-diode test na tayo. Yung iti-test natin yung diode niya, kung buo ba yung diode. Ito yung negative probe o negative test lead. Lagay natin dito sa positive ng regulator. Ito yung red wire. Ito naman palang positive. Ito yung positive test probe o positive test lead dito sa yung dalawang white wire na galing sa stator. Dito yung papunta. Yan. So ayan, lumabas siya na 1.7, lalaro siya 1.7 volts diode. Kita ba doon? So yan, .6 or 1.7. So ilipat naman natin to dun sa itong positive test probe dun sa isang white wire na rin na papunta dito sa regulator. So ayan, magkapareha lang sila guys. 1.8, naglaro ng 1.8 dito sa kabila. Tapos balik rin naman natin, dapat walang lalabas na diode test. Ito, dito naman to sa positive ng regulator o yung red wire. Tapos yung ito namang negative test probe, ito naman sa dalawa, ilipat-lipat lang natin. Tingnan natin kung anong lalabas. So ayan guys, mayroon siyang lumabas. So pag ganyan test guys,
Pag ganyan na test, dapat wala yang lalabas. Dapat open line lang to dito. May lumabas siya. Yun, wala na naman. Kaya pala nati-trigger yung electric starter. Dahil dito nagkakaroon ng abnormal na current or current drop. Wala na naman siya. So kaya yung nangyari siguro dahil dito, tapos ngayon wala na naman. Dahil dito kanina. Kasi yan yung kadalasan guys. Dapat kasi yung diode one way lang. So ayan. Dapat ganito yung normal niya. Itong ganito na test. Ito dapat sa positive ng regulator. Tapos ito doon sa dalawang nagbibigay ng charging doon sa stator, palipat-lipat natin i-test. So ayan, mayroon dito naman sa kabila, mayroon nag 1.3 na lang siya, kanina mataas. So pagbalik rin natin, dapat open line lang siya. Pag ito dito sa positive ng regulator at ito doon sa pinapasukan ng white wire na nagbibigay ng voltage para sa input dito sa input voltage papunta dito sa regulator. So ayan, nag-open line na naman siya, pero kanina nag-reading siya guys. Ayan, wala na naman siya. So paiba-iba ang kondisyon ng regulator na to, kaya siguro kanina nagkaroon ng problema yung electric starter. So ayan guys, so ang regulator na to ay dapat palitan na, kasi mangyayari ulit yun na pag starter yung motor ay hindi na mamatay na yung trigger ng starter motor, palagi na siyang naka redundo. Gumaganyan na siya kahit off yung main switch o yung ignition switch, hindi na siya mamamatay, naka electric starter pa rin siya. Kasi dahil dito sa abnormal na current na pumapasok papunta dun sa positive ng regulator. Kasi mag-isa lang to sila ng connection, na ang positive dito na red wire ay mag-isa lang sila ng connection papunta doon sa wire ng starter relay. Yung positive din doon ng starter relay na galing din sa battery. So mag-isa lang sila guys. Kaya nangyayari yun pag nagkaroon na ng problema yung ginawa natin kanina dito, katulad yung diode test. Kasi yung diode talaga guys ay dapat one way lang. So ito ang problema nito ay minsan ay pag ibaliktad natin yung test, may resulta pa rin siya ng diode test. So dapat pag ibaliktad natin, dapat open line siya. So ulitin ko, mangyayari ulit yun na ganun yung senaryo. So ngayon kanina sinubukan natin, so hindi naman siya na ulit, pero mauulit talaga yun. Lalo na ang na-observe ko pag nakatanbay lang, pag tinest siya, ayun, marireading dun sa kabila na may nare-resulta na hindi siya open line. So dapat open line siya papunta sa kabila. Sa kabila dapat yun, doon lang papunta yung diode para one way lang. So yun guys, dapat palitan to. Kasi baka maulit-ulit. Tulad kanina yung ginawa ko, tinanggal ko na lang yung starter relay para ma-stop na yung pag-trigger ng starter motor na palagi na lang siyang naka-trigger. So ayan guys,